Mga boss, ito 3SM battery galing daw sa Ford XLT. Bininta sa akin kasi sira na raw, sabi ng may-ari. Pero ang tanong, totoo bang sira o pwede pa? Yan ang alamin natin ngayon dito sa Bat Expert PH. Good day, Kamaster! Welcome back to our Bat Expert PH. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So, ang topic natin sa araw na ito ay sira na raw ito 3SM battery ng Ford XLT, kaya bininta sa akin. Kwento lang mga boss, may lumapit sa akin, sabi niya, boss, bumili ka ng sirang battery. Sira na kasi itong battery ko, bilhin mo na. So, syempre, curious tayo. Baka pwede pa naman. Kaya ngayon, ititest natin ang kondisyon nitong 3SM battery. Alamin natin kung talagang dead na o may pag-asa pa. Ang 3SM battery, mga boss, kadalasan ginagamit sa mga diesel engine vehicles gaya ng Ford Ranger XLT, Hilux at Isuzu D-Max. So, meron tayong battery na Inco. Ayan po. Brand siya ng Inco. Ayan. So, ang size sa battery na ito ay 3SM, 70 to 75 ampere hour, 12 volts, maintenance-free battery. Ibig sabihin, less hassle. Hindi na kailangan na magtutubig pa kasi ang battery na ito ay ready to use, maintenance-free, disposable. At once na mamit ang 2 to 3 years, automatic i-dispose na ang battery na ito. Sa madaling salita, palitin na. Papalitan na ng panibagong battery. Then, ang kanyang positive polarity ay nasa kaliwang bahagi. Ari po, ari. Yan. Yan po, positive polarity yan nasa kaliwang bahagi. Ang negative polarity naman ng battery ay dito po sa kanang bahagi, minus sign po. Ibig sabihin, negative polarity ito ng battery, negative pulo ng battery. Yan. Malaki ito at heavy duty talaga. Kaya kung sira ito, malaking abala sa owner. So ito mga boss, tingnan natin gamit ang battery tester or battery analyzer. Kakabit lamang natin dito sa positive polarity ng battery at sa negative polarity ng battery. So ayan. Ang kanyang voltahe ay 7.4 volts na lang or 7.43 volts na lang. So based sa battery tester, mahina at weak na ang battery. Ibig sabihin, drain o possible, may dead cell na. Pero hindi natin mabubuksan kasi wala po siyang bukasan ha. Hindi po ito maintenance free katulad ng mga Motolite na may ano siya, may mga takip sa ibabaw, may mga thread. Ito ay wala po. Kasi other brand po ito, Inco. Ayan. So, maaaring dead bat na ito. Pero try natin i-charge sa battery charger dito po. Try natin i-charge dito sa battery charger. Baka sakaling maghimala, mabubuhay pa ang battery nito or pwede pa. Tanggalin na natin yan. So iusod lang natin konti dito. Itabi natin ng konti kasi atin na siyang i-charge sa battery charger. So, kakabit lamang natin dito sa positive. Yan. Sa plus sign, itong kulay itim naman sa negative, minus sign. Ayan. So saksak natin ito. Ayan, saksak na. So i-open na lang natin dito. Unahin natin pagtaas itong AC. Ibig po sabihin ng AC ay alternating current. Taas po natin yan. So ayan, umilaw na siya, pero yung ammeter gauge ng battery charger hindi pa tumataas. Bago tataas po yan, kailangan nating itaas itong DC, direct current volts. Ayan. Pagtaas nito, tutigan yan mabuti. So ayan, pansinin natin. Alumanay o dahan-dahan siyang tumataas. Which is normal po yan kapag kaganyan. Kasi ang battery natin sinacharge ngayon, dead bat, 7 volts na lang siya. Pero kung yan ang magiging 11 volts o 12 volts, itong ammeter gauge ng battery charger, pag once na i-open mo itong DC, tuloy-tuloy, dire-diretso po ang pagtaas niyan. Okay? Ayan
Ayan mga kamaster, orasan natin kung ilang oras siya mapu-full charge. I-observe natin. Sana okay pa ang battery nito. Sana magiging good battery pa. Pero kung dead battery na o bad battery na, wala tayong magagawa. Kasi for the sake of tutorial lang naman itong ating ginagawa ngayon. So ang ating oras ngayon ay mag-alas 9 pa lang, 8:52 na ng umaga. So standby lang muna kayo at hindi pa tayo dito nagtatapos. May karugtong pa ito. 7 hours something later. Ito na mga kamaster ang update sa battery nating sinacharge. Kanina mag-alas 9 ng umaga. So ang ating oras ngayon ay alas 4:12 na ng hapon. Ayan po. So still, dito pa rin yung ating battery naka-charge. So atin na po itong sabay-sabay na aalamin kung ito nga ba ay napo-full charge na or good battery o bad battery. So unang step natin gagawin, i-off natin ito. Ayan. Then ito pa isa. Ayan. Ayan. Then alisin natin to. At kumuha tayo ng battery tester or battery analyzer. Ito, kabit natin dito sa positive at sa negative. So ayan. As you can see kamaster, kung makikita at mapapansin natin, 13.04. So dandan siyang pababa. Huwag tayo mabahala kapag gaganyan. Kasi natural po yan na mataas ang voltahe kasi mainit-init pa yan, kabubunot lang sa battery charger. At normal lang po na bababa yan ang bababa. Huwag lang po bumaba ng gusto, mga 10 volts na lang. Yun, sira na po talaga yung battery. Pero kung itong pagbaba niya, kung titigil siya hanggang sa 12.6 to 12.8 volts, so walang problema, goods pa rin ang battery, which is full charge po yun kapag kaganyan. So right? So ayan, 12.94 na. So silipin natin ang kanyang tinatawag na CCA. Okay. Battery tech, regular flooded, CCA. Then 40 ampere, so kulang po yan kasi ang capacity sa battery nito ay 70 to 75 ampere hour. Ayan po. So set up natin siya, dagdag tayo. Itodo na natin 75 ampere hour na. So ayan, naka-set up na. So testing lang natin, okay. So yan, testing na, okay. So huwag kukurap, titigan ng mabuti, titigan husto, boom! Panis, pansinin natin. Good battery. Andin ang kanyang CCA. Ano po ibig sabihin ng CCA na ito? Cold cranking amps or cold cranking amperes. So yun po ang ibig sabihin ng CCA. So 395 CCA na lang. So ang SOH, ibig po sabihin ng SOH, state of health 100% pa naman. SOC, state of charge ay 98%. Ang resistance niya are 7.54, so mababa. So sinyalis na good battery pa talaga yan. Kaso ang kanyang CCA may kahinaan na, mababa na siya. Sa 3SM na battery, hindi po ito sapat na CCA. Kasi ang maximum na CCA para sa 3SM na battery ay, lalo pag mga Excel, tsaka Amaron, 700 to 800 CCA. So ito, kung tatanungin nyo kung kaya pa bang may start ang sasakyan nito, ang sagot yan ay yes. Pero may pero. Yung gasoline engine lamang po. Tandaan natin, gasoline engine. Huwag po yung diesel engine kasi ang diesel engine na makina, dapat ang ating battery mas mataas ang CCA. Ang minimum na CCA bago ma-start ang diesel engine dapat na 500 CCA. Kayang-kaya na mapa-start no. Pero ito 395 CCA, malabo na, hindi na po ito kaya. Para lamang po ito sa mga gasoline engine. So sana na-gets niyo po or naintindihan niyo po ang ibig kong sabihin. So kita niyo na. So tanggalin natin yan. So kung hindi pa kayo kontento dyan, gumamit pa tayo ng second opinion, second choice. Ilo-load test natin, battery load tester ang ating gamitin. Ito po ang itsura. Ayan. Battery load tester yan. So mayroon siyang dalawang positive at negative alligator. So kakabit natin dito muna sa positive. Ayan. Napakalaki ng kanyang mga alligator clip at saka dito sa negative. Sobrang laki. Parang higanti. Higanting tester na ito. Mamahali yung tester ito. Balita ko 35K ito, something mahigit. So ayan, pansinin natin.
dito sa ating battery load tester, ang kanyang voltahe ay 13 volts pa naman, which is good po yan. So ganun pa rin naman ang kanyang itsura doon sa una nating gamit na battery load tester. Meron pa rin siyang DC amps. Ibig po sabihin ng DC amps, direct current amps or direct current amperes, yung ampere hour baga ng battery kung ilan na lang. Tsaka dito naman sa kabila, DC volts, ibig sabihin direct current volts, direct current voltage ng battery. Ayan po. So explain ko lang ng madalian. Itong araw na ito, pag iloload test natin to dito, tataas ito. Ang battery nating i-battery load test, iloload test natin, tinitesting ay 3SM. So iabot natin dito sa 200 amperes o 300. Subukan natin. Tapos ito naman sa kabila, itong araw na ito, kung mananatili siya dito sa 11 volts or 10 volts habang naka-load test, ibig sabihin, malakas po itong battery na ito. So sana maliwanag po. Pero may pero ha, itong araw na ito, kung magda-drop ito siya dito sa 9 volts, 8 volts, pababa, so ibig sabihin, sira na po itong battery, bad battery na po siya. Alright? Sana naintindihan nyo po. So ngayon, testing na natin. Itong battery load tester na ito ay automatic. Kaya kailangan wag natin agad bibitawan kasi masisira ang spring niyan. Mahal pa naman ito pagpapaayos. Bago natin ikutin ito, pindutin ko muna itong post start. 15 seconds lang. Pagkapindot, kailangan open agad. Ayan. Yan, tutunugin siya. Pansinin nyo. 200 amperes. 200. Yan, off. Pansinin nyo. Hindi po bumagsak. Nasa 10.8 lang. So, ibig sabihin, malakas po itong battery na ito. Malakas siya. So, tanggalin na natin to. Ayan. Tip mga boss, huwag agad maniwala na sira ang battery kung hindi pa natitest. Laging i-check muna gamit ang tester bago bumili ng bago. At kung bibili ka ng battery, siguraduhin fresh stock, bago baga at trusted brand. Kaya minsan akala mo patay na pero napabayaan lang. Kaya ayun mga boss, kung may lumapit din sa inyo na nagbibinta ng sira na raw na battery, testing nyo muna bago magdesisyon. Kung gusto nyo pa na ganitong battery tips, don't forget to like, share at subscribe sa Bat Expert PH, expert tips for every battery.